May kasalanan po ba na hindi napapatawad ng Diyos ayon po sa Mateo 12:31? Ito po ba yung nasa ikalawang utos? Pakisagot yan, Brother Junre. Junre ito eh. Yes, Brother Jando. Ano yung talata bro na binigay niya? Mateo 12:31. 31, 32. Mateo 12, 31, 32. 12, 31, 32. 31, 32. Sin against the Holy Spirit to eh. Basahin muna natin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Ang tanong ba diyan, mayroon bang kasalanan na hindi mapatawad? At yan ba yung ikalawang utos? Ikalawang utos. Ano ikalawang utos? Ang ikalawang utos is ano yung ikalawang utos? Sa kanila, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Pero sa iba, yung sa iba kasi, thou shall not use the name of God in vain. In vain, no? Okay. So, ang Matthew 12, malino naman doon, no? Sin against the Holy Spirit po yan. Yan po ang kasalanan na hindi napapatawad. Pero, kailan ba ito magaganap? So, sa aral ng simbahan, kasi malino naman eh, in Isaiah 1:18, ang sabi ng Diyos, kahit gaano kapula ang iyong kasalanan, halika pag-usapan natin at patatawarin ka. Basahin muna natin ha. Isaiah 1:18, sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah, ganito ang sinabi. Halikayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking paputiin tulad ng yelo o bulak. So gaano man kapula, ibig sabihin, gaano man kabigat, gaano man kalaki ang iyong kasalanan, kaya kitang patawarin. Pero dito sa Mateo 12:31, 32, kapag nagkasala ka sa tao, patatawarin ka. Pero kapag nagkasala ka sa Espiritu Santo, hindi ka na mapapatawad sa mundong ito at sa mundong darating. Meaning, mayroon palang kasalanan na hindi mapapatawad sa mundong darating. At mayroon din kasalanan na napapatawad pa. Yan nga po ay isa po siyang patunay na mayroon palang isang dimension, no, sa second life na kung saan ang mga kasalanan ay napapatawad pa. At yun nga po ang purgatory. Pero however, ano bang ibig sabihin nitong sinabi sa Mateo na ang sin against the Holy Spirit ay hindi na mapapatawad? Sa aral ng simbahan, mayroon siyang anim ang theology niyan, anim. Ang una, yung despair, no? Despair ka na, parang tingin mo sarili mo ay hindi ka na talaga mapapatawad ng Diyos. Kung maalala nyo sa Biblia, ang unang gumawa niyan, si Judas. Dahil sa pagtaksil niya sa Panginoon, pinagsisihan naman niya. Pero dahil sa kanyang nagawa, ang kanyang naisip ay magpakamatay. Kasi feeling niya, sa laki ng kanyang nagawa ay hindi na siya kayang patawarin ng Panginoon. So, isa po yun sa napakalaking kasalanan na pinangungunahan mo ang awa ng Diyos, no? Sin against Holy Spirit, na kalimutan ko yung pangalan, presumption of God's mercy pa yun Brother Angel. Presumption of God's mercy. Pangalawa, presumption of God's mercy. Yan. Presumption of God's mercy, na parang pinangungunahan mo ang Diyos na hindi ka na niya mapapatawad sa kasalanan mong nagawa. So kapag ginawa mo ang bagay, nagpakamatay ka kasi feeling mo hindi ka na patatawarin ng Diyos, yan po ang mga bagay na hindi ka na mapapatawad ng Diyos. Yung despair naman, yung parang yun yata yung despair, nakalimutan ko yan ba yung yun pala yung sa despair, no? Yun pala yung sa despair, yung nagpakamatay ka kasi feeling mo hindi ka na mapapatawad ng Diyos. Itong presumption of God's mercy, yung ligtas ka na. Kaya hindi ka nagagawa ng kabutihan kasi feeling mo ligtas ka na. Yan yung presumption of God's mercy, yung mga osas.
Osas. Manampalataya ka lang, ligtas ka na. Yan po, osas. Then, meron pang final impenitence. Ano yung final impenitence? Na okay lang, gumawa ako ng kasalanan ngayon. Kasi pagdating sa dulo, doon ako hihingi ng kapatawaran sa Panginoon. That is sin against the Holy Spirit, na iniisip mo, doon ka na lang. Oh, no, hindi pa yan yung nakalimutan ko ano tawag dito, nakalimutan yung pangalan. Ang final Yes. yun nga yung final impenitence. Tama yung Yan na Brother yan, Angel, di ba? final impenitence. O na Tama ka. sa huli ka na lang mangungumpisal, sa huli ka na hihingi ng tawad sa Panginoon kapag mamatay ka na para bang alam mo kailan ka mamamatay. So yan po siya, final impenitence, na hanggang sa iyong kamatayan, kasi sa feeling mo, saka ka na magbabago kapag malapit ka nang mamatay, Mhm. kinabukasan pala pinatay ka na ng God, kinuha ka na ni God. So final impenitence yun, hindi ka nakapagsisi hanggang sa huli. Yan po yung mga sin against the Holy Spirit. At then yung paglabag mo sa kautusan, sa turo ng banal na Espiritu Santo, kasi biblically speaking, sino ang nagtuturo sa iglesia? Ang banal na Espiritu Santo. Ang sabi ni Panginoong Jesucristo sa John 14:16, 17, 26, na pagdating ng Espiritu Santo na hindi makikilala ng mundo, makikilala niyo siya, sapagkat siya makakasama niyo hanggang sa huling panahon. At siya ang magpapaalala sa inyo at magtuturo sa lahat ng itinuturo ko sa iyo. So ang nagtuturo sa simbahan, ang banal na Espiritu Santo. Ang sabi ni Apostol na Juan sa Revelations 2:7, ang may pandinig o ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa iglesia. Then karamihan kasi ngayon may mga ngaral, lalo na mga protestante, mas tinuturuan pa nila ang simbahan. So isa po 'yun, sin against the Holy Spirit po 'yun, na hindi mo pinapakinggan ang turo ng simbahan kasi mas pinapakinggan mo yung turo mo. Tapos lumalabas ang simbahan pang tinuturuan mo. So isa po 'yan sa napakalaking kasalanan. Sin against the Holy Spirit po 'yan. Kapag namatayan po natin 'yan, na hindi tayo bumalik simbahan, hindi tayo nagbago, yan, delikado po, no? Delikado po yung kaluluwa natin dyan. Sin against the Holy Spirit po yan. Ano pa ba yung anim yun? Nakalimutan ko na lang yung dalawa. So yun po ang ibig sabihin, kapatid, ng kasalanang hindi napapatawad, no? Yun bang wala kang conviction hanggang sa namatay ka? Tandaan natin in Isaiah 1:18, ang sabi ng Diyos, kahit gaano kapula patatawarin ka. Ibig sabihin, lumapit ka lang sa Diyos, humingi ka ng kapatawaran. Kahit gaano kalaki yan, patatawarin ka. No? Mayroong pag-asa, basta't lumapit ka sa Kanya. Kasi kung babalikan natin yung Mateo, ganun din naman ang sinabi sa Mateo, balikan natin yung Mateo. Sa Mateo 12:31, kung babalikan natin yung Mateo 12:31, 12:31, ano ang sinabi sa Matthew 12:31, mga kapatid? Ito ang sinabi ni Panginoong Jesucristo. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan. So may kapatawaran talaga. Kapag lumapit ka, kapag nagsisi ka, kapag nangumpisal ka, kapag pinagsisihan mo ang iyong kasalanan, mapapatawad pa anumang kasalanan. Pero again, kapag hanggang sa ating kamatayan, hindi talaga tayo nagsisi, hindi tayo nagbago, yun po, hindi na mapapatawad ang ating mga kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng sin against the Holy Spirit. Yes, Brother Angel? Dagdagan natin yung dalawa. Sabi rito, obstinacy in sin. Ano ibig sabihin ng obstinacy in sin? This involves yung stubbornness of refusal to turn away from sin. Ibig sabihin, ang tigas ng ulo mo, tagal-tagal mo nakikinig. Kaya nga Hebreo 10:26 yun eh. Yung nakarinig ka na, ngunit tuloy-tuloy ka pa rin kasalanan. That's the sin of the Holy Spirit. Kasi ang tigas nga ng ulo mo, ang banal na Espiritu, binibigyan ka na nga ng karunungan at katalinuhan, binibigyan ka ng pag-asa, makarinig ka ng salita ng Diyos, ang tigas pa rin ng ulo mo. Pinapatigas ang puso. Totoo po yun. Yes, matigas ang ulo mo, matigas ang puso mo. Kaya nga, Ephesians 3, sabi, if you heard His voice, harden not your heart. Pero mga tao, titigas ng ulo.
That's obstinacy in sin. Paano ka nga naman patatawarin? Di ba? Ayaw mo nga humingi ng tawad. Envies of another, and lastly, envies of another spiritual good. Ano ibig sabihin ito? Yung bang nafe-feel mo na selos ka dun sa mga pari, mga bishop, ay buti naman sila, banal sila, hanggang doon ka lang. So nagsiselos ka, spiritual good yun, yung naiinggit ka. Yung faith nila, yung ganito lang. Ibig na mainggit ka, gayahin mo sila. No, hindi pwedeng mainggit ka lang kundi gayahin natin sila. So, paalala 'yun, yung obstinacy. And since ganun na nangyari doon sa isang kwento, sabi ni Satanas daw kay God, sa mga nakikinig ngayon, ang sabi niya, bakit itong mga taong ito kapag sila'y nagsisi, kahit ilang beses magkasala, pag lumalapit sa iyo sa kumpisal, lagi mong pinapatawad. Bakit ako hindi mo pinatawad? Anong sabi ni God sa kanya? Bakit kita patatawarin? Tanong. Humingi ka ba ng kasalanan? Humingi ka ba ng kapatawaran? Humingi ka ba ng tawad? Oo, sa iyong kasalanan. Tama, no? Kung hindi ka humingi ng tawad, and that's the sin of the Holy Spirit. So, so dagdag lang po yun. Sana po mapagdinayin natin. Delikado pala, ang dami niya. No? Pera pa yung deadly sin, ang dami. So, yun po yung mga sin of the Holy Spirit, dagdag lang po kay sagot ni Brother John Ray. Bro Jando? Bro John Ray. Yes, Bro Romer. Ito bro, parang trending na din to sa FB ba, yung minamali yung message ni ano masasabi mo about sa message ni Bishop Cardinal David? Kasi sabi niya hindi ka totoo na Katoliko kapag yung sabi mo na sabi niya na outside of the Catholic Church there is no salvation. So sabi dito, yes, narinig ko yan. Sabi dito ng isang si Renante Lumuntad, no, sabi niya dito na lahat daw ng mga sekta absolute daw na impyerno kasi outside sila ng Katoliko. At sabi dito, halos lahat ng mga santo ay nagsabi talaga na outside of the Catholic Church there is no salvation. So pakilinaw bro, kasi ang daming mga ngayon, mga traditionalist na outside sa Katoliko, absolute talaga, impyerno talaga sila lahat, sabi niya. So pakisagot lang bro. It's true na absolute yan. No, pero kung babasahin natin ang CCC, well, yung sinabi ni Cardinal Ambo, hindi naman sa kanya galing yun, galing sa simbahan yun. Kasi may explanation kasi dyan. Yung extra ecclesiam nulla salus, or outside of the Catholic Church, there is no salvation. Mayroong clarification dyan na sinabi ang simbahan. Through no fault of their own. So yun po ang exemption sa aral. Kasi in every general rule, there is always an exemption. So, sino ang exemption doon sa outside of the Catholic Church, there is no salvation? Yung no fault of their own. Diba, kagabi, sinagot ko nga si Pastor kagabi, mga kapatid, na paano na lang yung mga bata na namatay, na hindi nakarinig sa salita ng Diyos? Paano na lang yung mga tribo na hindi man kailan nakarinig sa Ebanghelyo namatay? May impyerno ba yung lahat? Diba? Ang sabi ni God, lahat ng mga tao ay nabili na sa kanyang dugo. 1 John 2:2. So impyerno na ba lahat yun? Hindi. No, kasi mayroon kasing isinulat ang Diyos sa puso ng mga tao, yung sinasabi kong divine law of God about the natural law. Ano yon? To know what is good and what is right. Tandaan natin, ang kamatayan ng tao matapos paghuhukom. May paghuhukom. Alright? May paghuhukom ang Diyos. So ano ang magiging hukom ng Diyos sa mga taong namatay na hindi nakarinig ng Ebanghelyo? Okay? So ano ba magiging hukom sa kanila? O basahin natin ang 2 Corinthians 5:10. Ano ang magiging hukom ng Diyos sa mga taong hindi nakarinig sa Ebanghelyo? Kasi lahat po ng tao, mananampalataya man o hindi, haharap talaga sa judgment seat of Christ para sa paghuhukom. Lahat po tayo, mananampalataya ka man o hindi, nakarinig ka man sa Ebanghelyo o wala, haharap ka sa
Pasensya po, nahatsing ako. Haharap po tayong lahat sa hukuman ni Kristo. So ano magiging hukom ni Panginoong Jesucristo? Basahin muna natin yan. 2 Corinthians 5:10 para maunawaan natin ano yung point ni Cardinal Gibo. No, kasi yung iba kasi lalo na si Dinmar Santiago, Ambo, bro, Ambo. Ambo pala, hindi Gibo. Gibo. Ambo, Cardinal Ambo, no, na sabi kasi ni Cardinal Ambo, hindi ka tunay na Katoliko kapag sinasabi mo na Katoliko lang talaga ang maliligtas. Kasi yung iba kasi, di porket Katolik, napaka, di ba, na parang Iglesia ni Cristo na, pag hindi ka Iglesia ni Cristo, hindi ka maliligtas. Hindi naman po ganoon ang doktrina ng simbahan. Outside of the Catholic Church, there is no salvation. But, meron niyang exemption. So, tingnan natin sino yung exempted doon. Okay? So, again, lahat po ng mga hindi naabutan ng Ebanghelyo, mayroon po silang chance of salvation. Kasi yung kasalanan nila na hindi personal, binili na yun natin Panginoong Jesucristo. Lahat po yun. No, lahat po ng kasalanan, yung sin na naging cause of death, di ba? In Romans 5:12 kasi, dahil sa isang tao ay pumasok ang kasalanan at ang kasalanan ay naging dahilan ng kamatayan. So yung kasalanan na yun ang binayaran ni Kristo. Na lahat ng tao na poison sa kasalanan na yon. Kaya lahat ng tao mamamatay. So yung kasalanan na yun ang tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Pero pagdating sa personal sin, yan ang husgahan ng Diyos sa atin. Bawat isa, manampalataya man o hindi, yung personal sin mo, yun ang hahatulan ng Diyos kung saan ka ilalagay based sa iyong mga ginawa. Pero yung kasalanan na due to the explosion of original sin, yun ang binayaran ni Panginoong Jesucristo sa krus na lahat ng tao, hindi yun limited. Unlimited yun, lahat ng tao yun. Binayaran ng lahat ng tao doon. Okay, so basahin natin ano ang magiging hukom ng Diyos sa lahat ng tao. O basahin muna natin 2 Corinthians 5:10. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat. Ibig sabihin, impyerno, langit, purgatorio. Kung hindi pa matatapos ang mundo, pwede pa sa purgatorio, no? So yan po ang magiging hatol sa bawat isa na namatay before general judgment, no? I'm talking about particular judgment. At tatanggap ng nararapat. Ibig sabihin, nagdidepende ito sa kung ano yung pinakita mong kabutihan. Ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. So lahat po ng tao, mga kapatid, ay meron pong chances na maligtas. Katoliko man o hindi. Pero kinakailangan nating madetermina sino yung mga tao na pwede pa sa kaligtasan. Kasi stricto po ang simbahan pagdating po sa kaligtasan. Ang sabi ng simbahan, extra ecclesiam nulla salus. Outside of the Catholic Church, there is no salvation. Hindi po yan biro, hindi po yan katatawanan. Totoo po yan. Kapag ikaw na protestante, alam mo na ano ang totoo, sinabihan ka na ang simbahan ng totoo, hindi ka pa rin naniwala, nagmatigas ka pa rin sa iyong puso. Tulad ng sinabi ni Brother Angel, na sinabihan na sila, if you hear the voice of God, harden not your hearts. Huwag nyo na patigasin ang iyong puso kapag narinig nyo ang boses ng Panginoon. Hindi ka pa rin nakinig, para kang si Pharaoh nung unang panahon. Pinakita na lahat ng signs na si Yahweh talaga ang tunay na Diyos. Hindi pa rin siya naniwala. So, doon po maa-apply yung tinatawag na extra ecclesiam nulla salus. Outside of the Catholic Church, there is no salvation kasi narinig na nilang Ebanghelyo eh. Narinig na nila ang paghahari ng Diyos. Ang Katoliko, hindi pa rin nila pinaniniwalaan. Kaya wala silang kaligtasan. Pero sino yung exemption doon? To those who does not hear the gospel. Yung mga batang namatay, yung mga anak nila. Alangan naman hahatulan ng simbahan yun ng impyerno. Hindi. Di ba? Kasi sabi nga ni Panginoong Jesucristo sa mga bata, huwag niyong hadlangan na mapabilang o mapalapit sa akin ng mga bata sapagkat sa kanila din ang kaharian. So hadlangan ba natin ang kaharian ng Diyos para sa mga batang namatay? Hindi naman tayo ang hukom Di ba?
18:1-3 ng Mateo. Basahin natin ang 18:1-3 ng Mateo. Ano ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga bata? Basahin natin. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata. Ang bata ang ginawa ng example sa pinakadakila sa langit. Pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kita niyo? Ano ang papel ng isang bata? Kung hindi ka daw magiging katulad ng isang bata, hindi ka makakapasok sa langit. Di ba? So, napakalaki ng chances na lahat ng batang namatay na hindi nabinyagan, napunta sa langit. Kaya ang sabi ng simbahan ang simbahan ikinatitiwala na lang ng simbahan ang kanilang mga kaluluwa sa awa ng Diyos. No? Wala talagang sinabi ang simbahan ng mga bata mapuntang impyerno. Wala pong ganon, mga kapatid. So, napakalinaw na mayroong mga pwede sa kaligtasan kahit hindi mga Katoliko. Mga anak nilang protestante na namatay, alangan naman impyernuhin yun ng Diyos. How much more yung mga tribo, kahit hindi mga bata, yung mga nasa tribo hindi naabutan ng ebanghelyo ni Kristo na namatay, hindi na yun maliligtas. How much yung before the era of Christ, yung mga tao, wala na bang kaligtasan yun? Kasi wala pa si Kristo. Umiiral ng mga tao na yan, walang paniniwala. Wala na bang kaligtasan lahat yun? Hindi po ganun, mga kapatid. God is a just judge. Mayroon siyang hukom sa bawat tao. Ano yung hukom ng Diyos pagkatapos mamatay ng lahat ng tao? Ayon sa gawa, mabuti man o hindi. Basahin natin muli yung Romans 2:13-15. Basahin natin na Romans 2:13-15, mga kapatid. Binasa ko kagahapon yung ang dating Biblia version. Try natin tingnan sa magandang balita Biblia, no? Kasi kaya ang dating Biblia ang ginamit ko kagahapon kasi protestante kasi yun si pastor kagabi. So ginamit ko kung ano yung common sa kanila na Bible. Isang Biblia lang ang ginamit ko na hindi King James, yung NIV. Kasi kontra kasi sa kanyang pananampalataya yun . So 2:13-15, basahin natin Romans, mali yung talata, 2:13-15. Basahin natin to. Unawain natin kung lahat lang ba ng mga mananampalataya ang may pag-asa sa kaligtasan o wala na bang kaligtasan yung mga hindi nakarinig sa ebanghelyo at hindi mga Katoliko. Basahin natin, no? Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan kundi ang mga sumusunod dito ang siyang pagpawawalang sala ng Diyos. Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito, ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. Ibig sabihin, kahit pa yung hindi mga Kristiyano, no? Kahit pa hindi mga tao na nakarinig sa utos ng Diyos, pero gumagawa sila ng kabutihan ayon sa dikta ng kanilang pag-iisip at puso, yun ay kautusan nila. Ibig sabihin, kautusan yun ng Diyos na isinulat sa kanilang mga puso. Yan mababasa natin sa 15. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang mga puso. Di ba? Yan yung sinasabi kong divine law na isinulat ng Diyos sa lahat ng mga tao na to know what is good and what is right, doon kukuha ng hatol ang Diyos. Kahit pa hindi ka Katoliko. Kaya may pag-asa talaga yung mga hindi Katoliko na hindi nakarinig sa ebanghelyo. May kaligtasan talaga sila sa pamamagitan ng divine law na isinulat niya sa puso ng lahat ng tao to know what is good and what is right. Kapag tribo ka, tapos ang sinunod mo naman yung kabutihan, so may pag-asa kang maligtas kasi sabi ni God, hahatulan ayon sa mga gawa. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan sila'y sinumbatan nito at kung minsan naman sila'y ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Ibig sabihin yung conscience ng tao, kung gumawa ng mabuti at masama, yun ang magiging batayan ng Diyos kung alin ba doon ang sinunod nila. Yun bang konsyensya nila na gumawa ng mabuti hanggang sa sila ay mamatay? O yung gumawa sila ng
ng kasamaan, yung konsensya nila gumawa ng kasamaan hanggang sa sila ay mamatay. So ano magiging hatol sa kanila kahit wala silang narinig na ebanghelyo, kahit hindi nila kilala si Yahweh? So doon pa rin sa kabutihan. So yun po ang ibig sabihin doon, Brother Romer, nang sinabi ni Bishop o Cardinal Ambo na hindi ka Katoliko kung sasabihin mo Katoliko lang talaga ang maligtas. Yes. How much more how about yung mga batang Protestante na namatay dahil hindi ba Katoliko yon, hindi na wala ng kaligtasan yon? Hindi po ganun, kapatid. Bro, Hindi po. Henry, Yes, Brother Angel. bigay mo nga yung ano natin, yung sinasabi mo, baka sabihin nila ano mo lang yan. Sa catechism natin mayroon yan, 846 nga. Yun yung Basahin natin sa sinasabi ni Bro. CCC 846. Nandiyan yan yung paliwanag, tsaka 847. Una, yung 846 talagang outside the Catholic Church, there's no salvation. Tama Correct. yung mga CFD nagsabi niyan. Pero mayroon yung sinabi ni Bishop ni Cardinal Ambo, tama rin, nasa 847 yun. So both tama, pero kailangan lang ng paliwanag. Una, 846 po. Catechism of the Catholic Church, 846. Basahin natin na CCC Lagyan ng 846 to paliwanag na 847. Kaya nga sabi ko kanina, mga kapatid, na hindi naman galing kay Bishop Ambo lang yon, galing yun sa simbahan ng paliwanag na yon. Nire-relay lang ni Bishop Ambo sa atin para para malaman talaga natin ano ang turo ng simbahan. Turo yun ng simbahan, hindi yung turo ni Bishop Ambo, mga kapatid. Nasa CCC natin yon. Pero yun nga, yung mga Protestante na walang alam sa turo ng simbahan, gagawin nilang ano yun sa atin, panlaban sa atin, akala nila pabor sa kanila. Okay, basahin natin ang turo talaga ng simbahan, mga kapatid. Ito, CCC 846, no? Outside of the church there is no salvation. Wala pong biro dyan, totoo po yan, mga kapatid. No, pinaliwanag ko na ang reason kung ano ang ibig sabihin yan talaga, no? So, how are we to understand this affirmation? So, may paliwanag ang simbahan, no? Often repeated by the church fathers. Reformulated positively, it means that all salvation comes from Christ, the head. Boss bro, Yes. yung often repeated by the fathers, yun yung sinasabi ng mga taong CFD. Church fathers talaga nagsabi yan. Diyan sa part lang na yan. Tuloy po. Okay, so reformulated positively, it means that all salvation comes from Christ, the head, through the church, which is His body. Okay, so basing itself on Scripture and tradition, the Council teaches that the church, a pilgrim now on earth, is necessary for salvation. The one Christ is the mediator and the way of salvation. He is present to us in His body, which is the church. He Himself explicitly asserted the necessity of faith and baptism, and thereby affirm at the same time the necessity of the church, which men enter through baptism as through a door. Hence, they could not be saved. Who? Knowing that the Catholic Church, dito na, no? Hence, kaya, they could not be saved. Who, knowing that the Catholic Church was founded as necessary by God through Christ. So, walang kaligtasan talaga. Yung mga nakarinig na, nakaalam na ang Catholic Church talaga ay itinatag ng ating Panginoong Jesucristo at kinakailangan talaga. Kinakailangan yan, necessary. No, founded as necessary by God through Christ. Would refuse. Boss bro. Okay, Brother Angel. Boss bro, lahat ng nakikinig ngayon, ayan po, no? Hindi, yan ang tinatawag na yung mga ibang sekta, lalo na yung mga debater, no? Mas alam nila yung mga debater yan. Knowing, no, alam nila that the Catholic Church founded by Jesus Christ, yan ang mga delikadong maligtas talaga. Wala nang kaligtasan. Ayon sa simbahan, yan sila. Pero sa 847, ayan, tuloy bro. Pagpatuloy natin. Sa 847, no? Pagpatuloy sa 847, this affirmation is not aimed at those who through no fault of their own. So yung turo na, yung turo, Brother Angel, na walang kaligtasan yung mga nakarinig na, hindi kasali dyan yung mga hindi nakarinig. Lalo na yung mga debater, yung mga apologists nila. So nakarinig na yun. Ito yung side naman ni Bishop Ambo. So parehong tama. Tuloy po. Do not know Christ and His church. Those who, through no fault of their own, do not know the gospel of Christ or His church, but who nevertheless seek God. Ito yung sinasabi natin, mga kapatid, na kahit hindi nila narinig ang ebanghelyo, pero
they seek God, no, with a sincere heart. Ibig sabihin, gumagawa sila ng kabutihan, and moved by grace, try in their actions, yung mga gawa nila, to do His will, as they know it through the dictates of their conscience. Yung pinaluwanag natin kanina, Romans 2:13-15. Those two may achieve eternal salvation. Yan. So, catechism teaching yung both, no? So, walang contradiction doon. Ang contradiction lang doon sa mga kulang sa kaalaman. Akala nila may contradiction, Bro Romer. Yung po yung paliwanag ng Biblia at ng simbahan, Bro Romer.